Ito si Peter. Isa siyang medieval scribe na may napaka-importanteng skill noong panahon nila na hindi common sa mga tao. Iyon ay isang skill na taken for granted na ngayon. At iyon ang pagbabasa at pagsusulat o ang literacy na hindi naman required nung panahon na yun kasi yung mga peasants kailangan lang naman mag-farm. Kumbaga, sa modern day, masasabi natin na si Peter ay analogous sa mga high-skill worker, katulad ng mga programmer. Pero tulad ngayon kung saan halos lahat ng tao sa workforce ay literate, feeling ko sa future halos lahat ng tao ay dapat merong technological literacy. So ayun nga, dahil sa education at iba pang bagay, marami ng tao ang literate at most of the workforce ay literate. So I think that our society will follow the same pattern. So, bakit kailangan natin maging technologically literate? What if itanong natin si ChatGPT? Hello, Chat. In less than 30 words, can you explain to me if being technologically literate is important nowadays? Okay, so sabi niya yes daw. Is learning how to program a part of technological literacy? Okay, yes ulit. Would you recommend students to learn a programming language? Oh, yes. Recommended din daw. Which one would you recommend? Oh, Python. I like that. Okay, enough questions for you. So, ano nga ba ang Python? Ang Python ay isang programming language na masasabing general purpose, high level, at interpreted. Huh? Ano raw? Ano sinasabi nitong feeling 3 blue 1 brown ito? Let me explain. So you have your computer, sana all, and you should know that your computer doesn't think in the same way that we humans do. Instead, yung computer mo, it thinks in binary, which is zeros and ones. So there is a fundamental problem here of the compatibility nating mga tao sa computers. Kasi ikaw nagsasalita ka, yung computer mo is doing blip-blops in zeros and ones. Obviously, there needs to be an intermediary, which is our programming languages, na maraming types. And, ayun, mind-blowing, di ba? Pero obviously, hindi lang naman Python yung programming language out there, di ba? Meron ding C++, JavaScript, at iba pa. So bakit Python? Allow me to explain. So Python is a general-purpose, high-level, and interpreted programming language. Isa-isahin natin yun. General-purpose ang Python kasi marami at iba-iba ang applications niya. Pwede natin siya gamitin for web development, for app development, and also even for data analysis and data science. High-level naman ang Python kasi it closely resembles human language at ito ay beginner-friendly and easy to learn. Tapos, interpreted siya, meaning that instead of being compiled and then translated into machine language, every line ang tinatranslate to machine language. This way, it simplifies the syntax of Python, which contributes to the fact na beginner-friendly nga siya. Okay, so let's elaborate sa mga pinagsasabi natin kanina. What do we mean when we say Python is a high-level language? Basically, fancy talk lang yan for easy to learn. So, hindi ibig sabihin na kapag high-level language ay para sa high-level programmer lang ang Python. Kasi, ang ibig sabihin ng high-level ay mas nire-resemble niya ang human speech and language kesa sa machine language. Yung mga gina-joke natin na blip-blop, zeros and ones ng computers natin. So, to prove my point, kung tignan natin sa C++, kung gusto mo i-print ang hello world, kailangan mo gawin ito.
Hashtag include IOStream, int main, std, cout, hello world, return 0. Yeah, medyo mahaba. Kapag naman sa Java, class hello world, then opening bracket, public static void main string arg, system.out.println hello world. Medyo mahaba rin. Pero tignan natin, sa Python, paano ba natin yung gagawin? Simple lang. You simply type print, open parenthesis, then quotation marks, hello world, closing parenthesis. Diba? Madali. So kapag nagka-cram ka na, tas malapit na yung deadline, I think mas favorable sa atin kung Python ang gamitin. And idagdag pa natin doon na since Python nga ay isang interpreted language, minimalist lang ang syntax niya. The reason kasi na kailangan mo ng semicolons, ng mga braces, ng mga ganong klaseng syntax. Kasi sa compiled languages, pinagsasama-sama lahat muna yung program mo or yung code mo bago siya i-translate basically into machine language, yung blip-blops na naiintindihan ng computer mo. Pero sa Python kasi, line by line yung tinatranslate and then binibigay sa computer mo. Kaya dahil doon, mas na-simplify yung syntax at naging mas intuitive para sa mga tao yung language na Python. Kaya that's also, part of the reason bakit beginner-friendly ang Python. So, ngayon, i-introduce ko na ang Python sa inyo. Starting with variables. Yung programming kasi, parang math lang yan. Meron kang syntax, meron kang operations, and of course, meron kayong mga variables mo. And just like sa algebra, yung variables in Python, kino-contain nila yung mga data values mo. So, yung x mo, it can be, whatever number, whatever integer. So, parang ganun lang din sa Python. Kung wala tayong variables sa Python, edi kailangan natin i-hardcode, which means na i-explicitly type lahat ng pinaprogram natin paulit-ulit. And pag ganoon, no one would want to program kasi masyado hassle. So dahil doon, variables are an integral part of Python. So simula na tayo sa declaring variables in Python. Para lang kayong naglalaro ng Simon Says, pero ikaw, yung programmer, si Simon. And Python, gagawin niya kahit anong sabihin mo. Basta sundan mo yung rules. So para mag-declare ng variable, kailangan mo lang gawan ng variable name, use the equal sign, and then the value of your variable. So ganito ka-intuitive yung Python kasi hindi mo na kailangan i-specify sa kanya kung ano yung type ng variable mo. Isulat mo na lang yung value ng variable mo and alam niya na agad. Parang dito sa ating example, yung hero natin na Batman, which is a string or a sequence of characters, alam agad ni Python na ito ay isang string. Di na natin kailangan sabihin public class string or something. Same lang sa villain, which is also Joker, a string. Yung hero parents naman na binigyan nating value of 0 ay alam na ng Python bilang isang integer. Kasi yun nga yung value ng variable na yun. Yung hero money, alam na ni Python na float kasi yung value niya ay isang float. And yung hero plants, alam na ni Python na isang complex kasi yung value niya ay complex. Okay, so ano nga ba tong mga data types in Python? Sa Python, maraming klase ng data types. Pero dito sa video na to, magfo-focus lang tayo dun sa mga most likely kayong ma-encounter sa physics or kapag nag-i-start pa lang kayo sa Python. So, meron tayong strings, which are just characters or a sequence of characters. We also have integers, which is just an integer number. Well, hindi na tayo nagulat doon. We also have floats, which are floating point numbers or numbers with decimals. Then we have yung complex, which are yung complex numbers with real and imaginary parts sa mga nakapag-calculus na dyan. So in Python, merong command na type that pwede natin gamitin para malaman yung data type ng isang variable. Kasi kahit si Python, alam niya na agad yung data type ng variable, baka tayo hindi. So, sige.
Try natin i-run yung code cell dito para malaman kung gumagana ba tong function na to. Okay. So, kita nga natin na kapag ginamit natin yung type function sa mga variables na declare natin earlier, edi makikita nga natin na alam na agad ni Python yung data types nila and they agree with yung expectation natin kanina. Pero syempre, kahit ang Python ay isang high-level na interpreted language na madali lang aralin, meron pa rin siyang syntax and rules na kailangan nating sundin. Especially sa pag-name ng mga variable. So, ang mga variable, ang mga pangalan nila, dapat nagsisimula sa letter, character, or underscore. So, hindi ka pwede magsimula ng variable name with a number. Hindi pwede 1 hero, or 1x, or 2b. Okay. And then variables, they can only contain yung mga alphanumeric characters. So, capital A to Z and small a to Z, 0 to 9, and mga underscores. And then, yung variable name, it cannot be a Python keyword. Kasi obviously, magko-conflict yan sa Python. Kasi yung mga keywords na to, may meaning sila sa Python, may mga functions sila sa Python. And lastly, ang mga variable name ay case sensitive. So, yung hero na lowercase lahat, hindi siya parehong variable sa hero na naka-caps lahat. Kung may variables, syempre meron din tayong mga operations. And yung mga operations na to ay contained within the arithmetic and assignment operators sa Python. So, yung mga operators in Python, importante sila kasi obviously, useless ang mga variable natin kung wala tayong pwedeng gawin sa kanila. Wala tayong pwedeng operation na i-perform sa kanila. So, yes, maraming mga klaseng operator sa Python, pero focus muna tayo sa arithmetic, assignment, and comparison operators. So, yung mga arithmetic operators, they do exactly as they say. They perform arithmetic sa variables na nilagay mo doon. So, say may variables tayo x and y. Addition is just x plus y. Subtraction x minus y, multiplication x times y, division is x slash y, modulus, x percentage sign y, nire-return nito ang remainder ng x divided by y. Exponentiation is x double asterisk y, integer and floor division is x double slash y, which simply returns yung floor ng quotient. So, yung quotient mo is 3.4, ang sagot niya is 3. Kung 3.8, ang sagot niya is 3 pa rin. So, sige, testingin natin ito sa code cells below. So, ayun, gumagana nga siya. But still, meron pa ring possible sources of error sa mga arithmetic operations in Python, although powerful siya. Meron round-off error, approximation error, dahil nga ang Python operates on computers, which operate in binary, we can't always cast yung mga pure numbers natin into a binary form. And then, meron ding coding errors. So, if nag-divide ka by 0, syempre wala siyang sagot na bibigay sa'yo. And if mali yung data type ng mga arithmetic operations mo. So obviously, hindi ka naman pwede mag-add ng strings arithmetically. Pwede mo sila i-add, i-concatenate, pero you cannot add them expecting a integer answer or a float answer. And lastly, meron tayong mga assignment operators. So, assignment operators, kabilang dito yung equal sign na ginagamit natin kapag nagde-define tayo ng variable. Kasi ang assignment operators, nag-a-assign sila ng value sa isang variable. Now, meron din tayong ibang assignment operators na nag-a-assign ng ibang value sa value depende sa operator na gagamitin mo.
So, medyo weird siya na operation, pero very useful siya kapag ginagamit sa loops at sa mga iterations. And yung mga iterations na yun, basically that just means processes na inuulit-ulit. So, ayun. The most basic nga is yung equal sign lang, which assigns a value to a variable as kung ano man i-define mo. Pero meron ding iba. So, consider meron tayong dummy variable x and the value 2, which is an integer. X plus equals 2 is the same as x equals x plus 2. X minus equals 2 is the same as x equals x minus 2. And so on and so forth for all the arithmetic operators that we have discussed. Okay, so try out natin to sa code cell na to. Kita natin, define natin yung x as 1. Then, naglagay tayo ng assignment operator na x plus equals 1, which is equivalent to x equals x plus 1. So, ang expectation natin ay 2. Let's run. And yun nga yung sagot. If you find yourself interested in Python, the further episodes of this series will expound more on Python, how to use it, and all of that stuff. So this video serves as an introduction, why Python, and the very, very basics of Python. I hope you guys stay tuned and see you in the next episode.